Walang care yung guy, hindi hihiwalayan. Hahaha, sabi niya. Hindi ko naman po sinabi na dahil lang doon, hihiwalayan mo na, parang hindi ko naman po siya minaliit. So, ang pinopoint ko dito na parang masama talaga is yung lalaki. Akala ko nga nung una parang gawa-gawa lang nga tong kwento na to. Kasi hindi ako makapaniwala talaga na may taong gano'n na walang puso, parang walang kaluluwa yung lalaki na, alam mo yun, wala siyang emotional quotient nga, tama nga sabi ni sir. Walang empathy, ayun, wala siyang pakiramdam, alam mo yun, parang hindi siya tao na walang damdamin, yung lalaki, ha, ayun. Akala ko kasi, niya binilhan ng Jollibee, tapos, sumama yung loob niya, tapos, right there and then, parang naghiwalay na sila doon. Pero parang ang alam ko, parang lumipas pa ng ewan ko kung ilang araw pa siguro, hindi niya hiniwalayan sa araw na yun mismo. Yun yung tinatanong ko doon. Kasi, marami na rin palang pagkakataon na napakasama talaga ng ginagawa nitong si lalaki. Like, nakakabili ng mga mamahaling gamit, parang iPhone, parang inuuna yung ibang tao, siguro mga barkada, parang ganyan. Basta parang sobrang bad na talaga ng pag-uugali ng asawa niya. Pero parang binibigyan niya pa rin ng chance na baka magbago, ganon. So, ibig sabihin, yung moment na yun na nanganak siya, na hindi siya nabilhan ng pagkain, walang pakialam sa pakiramdam niya, siguro parang yun yung hint or the last straw. Ultimatum, ganon. Parang yun na talaga yung ultimatum para hihiwalayan niya na, ganon. Akala ko yun lang yung masamang ginawa niya dun sa asawa niya, pero hindi pala. Prior to that, marami na rin pala. Naipon-ipon lang. So, yun lang naman. CS din po ako, 2 beses din po akong na CS, ganyan. And naranasan ko rin naahitan doon mismo sa hospital, na ang dami pang tao doon sa... Alam mo yon, yung mga staff doon sa hospital, ganyan, pinapanood ka nila, di ba, nakakahiyangat naman talaga, nakakawala ng dignity. Then after that, parang walang ka man lang i-comfort, di ba? We women, alam naman na natin, hindi na natin mababago yon, like wala naman na tayong magagawa doon kung paano tayo natrato, ganyan. Pero syempre tayong mga babae, gusto nating makarinig ng comforting words, like susuyuin tayo, mga ganyan. Alam mo naman, para pampalubag lang ba ng loob, ganon, yung ina-expect natin sa mga asawa natin, ganyan. Hindi yung sasabihin na, okay lang yan, tapos na. Diba? Ang sakit-sakit na nga ng nararamdaman mo, tas ganun lang maririnig mo. Gusto natin yung mga comforting words, soothing words, para at least kahit paano maibsan yung mga dinaramdam natin, kahit gaano pa tayo kasamang trinato ng ibang tao. Sana yung asawa natin, tratuhin na lang na tayo ng maganda kahit sa magagandang salita lang, diba? Yun yung mga gusto nating mga babae, kasi alam mo na, sobrang sensitive natin, lalo pa kapag kakapanganak lang natin, and then after that, pagkatapos nating manganak, meron pa dyan yung postpartum, hanggang 10 years, diba? So sana sa mga asawa dyan, ng mga lalaki, ay nako, wag nyo pong gayahin yung asawa nun si ate dun sa kwento, dahil sobrang sama ng pag-uugali niya. Yun lang naman ang gusto kong i-point, okay? Pro po ako doon sa babae, hindi lang talaga ako makapaniwala na sa totoong buhay, talaga, may ganong walang puso, walang kaluluwa, walang damdamin na makinig dun sa asawa niya. Grabe siya.